Ang walang kapantay na martial god, ikalawang aklat. Kabanata 21, ang tunay na kakayahan ni Lin Fang. Galit na sigaw ni Tian Qiyong. Sa wakas ay naintindihan na ni Luozi, lalo na nang makita niyang nakatingin sa kanya si Prinsipe Nan ng nanunuya. Pagkatapos ay tumingin siya kay Lin Fang, na nagbubuntong hininga at umiiling. Nanalo lang siya dahil kay Lin Fang sa unang pagkakataon. Nakadrawing siya laban kay Tian Qiyong dahil lang kay Lin Fang. Nakakatawa. Nakakatawa. Paano ka makikipagkompetensya kay Prinsipe Tian Qiyong? Nakakatawa ka, Luozi. Nakakatawa ka lang, sabi ni Prinsipe Nan, nakangiting nanunuya. Kinasusuklaman sila ni Luozi. Gusto niyang humanap ng mapagtatagwan. Nababaliw na siya sa kahihiyan. Pinandilatan ni Luozi si Lin Fang ng may galit. Ngunit sa sandaling iyon, maaari lamang siyang humingi ng tulong kay Lin Fang. Kung hindi, ang mga miyembro ng Cheng Clan ay hindi makakasali sa kompetisyon. Mo Fang, ikaw. Kailangan mo akong tulungan. Huwag mong kalimutan na kapag natalo ako, hindi ka rin makakasali. Parang baliw na sigaw ni Luozi. Ang mga miyembro ng Cheng Clan ay lahat ay nakatingin kay Lin Fang, maging si Cheng Zhe. Nagmamadali pa siyang sinabi. Pakiusap, Mo Fang. Master Mo Fang, mangyaring tumulong. Dagdag ni Cheng Yanoo, nakangiti at kinulong ang kamao sa kanya. Si Cheng Shan, na sa una ay nagmamalasakit sa kompetisyon, ay walang sinabi. Kalmado lang siyang nakatingin kay Lin Fang. Nakita ni Lin Fang na walang sinasabi si Cheng Shan. Tumiti si Lin Fang. Kung may sinabi si Cheng Shan, mararamdaman ni Lin Fang na obligado siyang gumawa ng isang bagay. Ngunit dahil walang sinabi si Cheng Shan, malayang magdesisyon si Lin Fang. Nang makita ni Luozi na hindi umaatake si Lin Fang, muli niyang tiningnan ang deployment spell ni Tian Qiyong. Ito ay nagiging mas at mas malakas. Malapit na nitong sirain ang kanyang sarili, at pagkatapos ay masugatan siya o mapatay. Mo Fang, bilisan mo at tumulong. Ano bang iniisip mo? Galit na sigaw ni Luozi. Sumimangot si Lin Fang at malamig na sinabi. Tumahimik ka, gumagawa ka rin ng walang pakundangan sa mga ganitong pagkakataon. Ang sarili mo lang ang masisisi mo sa mga nangyayari. Hindi ka ba nahihiya na humihingi ng tulong sa akin? Mataas ang tingin mo sa sarili mo, napaka-arrogant mo, at hindi mo naisip noon na ako ang tumulong sa iyo na gumuhit laban kay Tian Qiyong noong nakaraan. Bagkos, paulit-ulit mo pa akong sinisiraan at ginugulo. Sa tingin mo hindi ako maglalakas loob na patayin ka. Sa tingin mo ay kahanga-hanga ka dahil magiging manugang ka ng pinuno ng Cheng Clan. Let me tell you one thing, kahit masaktan ko ang Cheng Clan, wala akong pakialam, walang makakaligtas sa iyo. Sige Mo Fang, hinahangaan kita sa matayog mong mithiin. Napakagandang pananalita, sabi ni Prinsipe Nan, hawak ang kanyang pamaypay. Tumingin si Tian Qiyong kay Lin Fang at sinabi, kung hindi ka makikialam, hindi ka na makakasali sa kompetisyon. Tama. Sa totoo lang, Mo Fang, kung hindi ka tumulong, hindi ka na makakasali sa kompetisyon. Bilisan mo at tumulong ka, sabi ni Luozi. Ang kanyang mukha ay nakamamatay na mapatla. Ang kanyang natitirang chi ay mabilis na nauubos. Si Luozi ay mukhang desperado, mahina at manhid. Tumingin si Lin Fang sa kanya ng nanunuya. Nagpatuloy siya sa pagmamakaawa kay Lin Fang. Brother Mo Fang, bilisan mo at tumulong. I was stupid, dapat hindi kita nirerespeto. Mayroon akong mga mata ngunit hindi nakakakita, mangyaring maawa ka. Hehe, dahil hindi ka tutulungan ng mga kaibigan mo, kaya wala akong magagawa para sa iyo, Art. Sabi ni Tian Qiyong nang makita niyang walang intensyon si Lin Fang na tulungan si Luozi. Galit na galit siyang sumigaw, gamulong si Chi sa mga alon. Lumitaw ang mga nagniningning na ilaw. Ang Chi ay mukhang mas nakakasilaw. Ang mukha ni Luozi ay ganap na mapatla. Pinalibutan siya ng nakakatakot na deployment spell. Lahat ng nasa paligid niya ay hinihigop. Dad, iligtas mo ako. Sigaw ni Luozi, nakatingin kay Cheng Zhe. Galit na galit si Cheng Zhe. Anong tanga? Kung hindi niya nailigtas si Luozi, mawawala sa kanya ang kanyang manugang. Maaari lamang makialam si Cheng Zhe kung hindi. Sumigaw ni Cheng Zhe. Si Zuan Yuan mo, na nakapikit na umiinom, ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata at tumingin kay Cheng Zhe. Walang pakialam niyang sinabi. Leader, magagalit ako. Sige, Master. Nakagawa ako ng paglabag sa etiketa. Mabilis na sabi ni Cheng Zhe sa matanda. Lumalabas ang malamig na pawis sa kanyang noo. Sinubukan niyang kumalma. Hindi niya kayang masaktan ang matanda, kahit na namatay si Luozi. Tumingin si Lin Fang kay Zuan Yuan mo, nagulat siya. Napakalakas ng kapangyarihan ni Zuan Yuan mo. Nakapagtataka, kaya niyang mapawi si Cheng Zhe, isang half-holy emperor. Napapaligiran si Luozi ng deployment spell ni Tian Qiyong sa loob ng ilang segundo. Ayaw palampasin ni Lin Fang ang pagkakataong lumahok sa kompetisyon kaya naghanda na rin siya sa pag-atake, ngunit binalaan din siya ni Zuan Yuan mo. Mo Fang, magagalit ako. Casual na sabi ni Zuan Yuan mo, nakatingin kay Lin Fang.
Sumimangot si Linfang at malamig na tumingin sa kanya. Itinaas niya ang kanyang kaliwang kamay at naglabas ng ipinagbabawal na lakas, lumitaw ang nakakasilaw na mga trigram at nagliwanag sa ulo ni Luozi. Humina ang deployment spell ni Tian Qiyong. Sinipa ni Linfang ang puwit ni Luozi. Napahiyaw si Luozi at napabuga siya sa stage. Bumagsak si Luozi sa lupa sa paanan ng yugto ng labanan. Galit niyang tinitigan si Linfang. Iniligtas ni Linfang ang kanyang buhay, ngunit ngayon ay hindi na nakasali si Luozi sa kompetisyon dahil wala na siya sa battle stage. Hindi siya nang ahas na masaktan at pukawin muli si Linfang, gayunpaman. Nakahinga si Cheng Zhe kay Linfang. Naglakas loob si Linfang na sumalungat sa utos ni Zuan Yuanmo na ikinagulat ni Cheng Zhe. Siya ay isang half-holy emperor at hindi siya nang ahas na suwayan si Cheng Zhe, ngunit ginawa ni Linfang. Iniligtas ni Linfang si Luozi. Mukhang galit si Prinsipe Tian Qiyong habang inaalala ang kanyang deployment spell. Fang, maawa ako sa Cheng clan sa pagkakataong ito. Malamig na sabi ni Tian Qiyong kay Linfang. Umiling si Linfang at walang pakialam na sinabi. Ako ay ako. Ang Cheng clan ay ang Cheng clan. Hindi ako kabilang sa Cheng clan. Hehe. Tara na, malamig na sabi ni Tian Qiyong. Tumalon siya sa gitna ng ulap, at naghanda upang magpatuloy. Tumiti si Prince Nan, isinara niya ang kanyang pamaypay at tumalon din. Naghanda na rin si Linfang na bumangon sa ere, ngunit bigla niyang naramdaman ang mapang Pengli. Mabilis na nagbago ang kanyang ekspresyon, at hindi siya naglakas loob. Mabilis siyang naglabas ng bawal na lakas. Tumingin si Linfang sa yugto ng labanan at nakita ang matandang lalaki, si Zuan Yuanmo, na nagpapalabas ng mas mapang lakas. Fang, nakakagulat na ng ahas kang sumalungat sa utos ko. Gaano katapangan? Malamig na sabi ni Zuan Yuanmo, nagpakawala ng mga ilaw patungo kay Linfang. Tumisi si Linfang at ikinuyom ang kanyang mga kamao, naghagis ng isang agresibong suntok. Nasira ang espasyo sa paligid niya, at nakakita siya ng milyon-milyong thread ng mga ilaw. Umubo pa siya ng dugo. Walang nasaktan sa kanya sa nakaraang daang taon, at ngayon lang ginawa ni Zuan Yuanmo. Tumingin si Zuan Yuanmo kay Linfang at mahinang sinabi. Bakit ka sumuway? Hindi mo ako kalaban at hindi mo ako apo. Hindi ako makakasali sa kompetisyon kung hindi ako nasali, paanong hindi ako lalaban? Sabi ni Linfang. Hindi siya natakot kay Zuan Yuanmo. Nagsalita siya sa isang mapanganib at agresibong paraan. Nang marinig ni Zuan Yuanmo si Linfang, sumimangot siya at sinabi. Mapangahas. Ako ang pinuno ng Zhongzuan City at naglakas loob kang suwayan ako. Tapos na, hindi na mababago ang mga bagay. Ngayon, magagawa mo na ang lahat ng gusto mo. Sagot ni Linfang, nakangiting walang pakialam. Nagulat si Zuan Yuanmo. Nang akala ng lahat ay magagalit na siya, sa halip ay humagalpak siya ng tawa. Tumigil siya sa pagpapakawala kay Chi at nagmukhang isang ordinaryong matandang lalaki muli. Hehe, anong magandang bata? Matapang ka, sabi ni Zuan Yuanmo, natatawa ng malalim. Sabi niya, bata, pumunta ka at lumahok sa kompetisyon. Hindi ko intensyon na guluhin ka. Kinamayan ni Zuan Yuanmo ang kanyang kaliwang kamay, at kumikislap ang nakakasilaw na mga ilaw. 100 kristal ang lumitaw sa kanyang kamay. Sinulyapan ng matandang lalaki ang deployment spell at pagkatapos ay itinapon ang 100 kristal. Mayroon kang 10 minuto upang mangolekta ng mga kristal, ang isa na may pinakamaraming kristal ay mananalo, at ang parehong paraan ay gagamitin upang matukoy ang pangalawa, at pangatlo at iba pa. Sabi ng matanda. Ang lahat ay mukhang nakatuon, at agad na nagsimulang makipagkompetensya sa mga kristal, kabilang sina Tian Qiyong at Prinsipe Nan. Mukhang naguguluhan si Linfang. Ano ang pakay ng matandang iyon? Gayunpaman, walang oras si Linfang para isipin iyon sa ngayon. Bumangon siya sa hangin at kumuha ng kristal. Isang deployment spell attack ang lumipat patungo sa kanyang dibdib. Mapanuksong tiningnan ni Linfang ang pag-atake at inilabas ang kanyang kamay. Ang kanyang kamay ay naglalaman ng isang defensive at isang offensive deployment spell. Dapat mong piliin ng maayos ang iyong kalaban kapag nagulat ka sa isang tao. Sigaw ni Linfang. Nagbago ang ekspresyon ng kanyang attacker nang makita iyon. Nang maabot siya ng kamay ni Linfang, napada pa siya at bumagsak sa stage. Pagkatapos ay kinuha ni Linfang ang kanyang kristal. Ang pagsisikap na makakuha ng isang kalamangan, ngunit sa huli ay mas masahol pa ay medyo malungkot, hindi ba? Napabuntong hininga si Linfang. Akala ba ng mga tao ay mahina siya, o ano? Nagpatuloy sila sa pagnanakaw ng mga kristal. Titigil muna ako. Maaari mong suriin ang listahang ito paminsan-minsan kapag binasa o naisave mo ito sa isang lugar. Hanggang sa Supreme Holy Kings, ginawa ni Brother Wu Hen ng iba't ibang level, pagkatapos noon, ginawa ko. Sana magustuhan niyo silang lahat. Mga marka ng armas. Ordinaryo, Ling Weapons, Zuan Weapons, Tian Weapons, Zun Weapons, Imperial Weapons, Great Imperial Weapons, Shengwang Weapons, Saints Weapons, o Holy Kings Weapons,
Shenhuang o makajos na imperial na sandata. Ang walang kapantay na martial god, ikalawang aklat. Kabanata 22, kung gusto mo magnakaw, humanap ng mga tamang kalaban. 10 minuto ay talagang maikli, at napakabilis, 5 minuto ang lumipas. Patuloy na umaagos ang dugo sa loob ng deployment spell ni Zuan Yuan mo. May mga taong nasugatan ng husto at umatras na. Masyadong matindi ang labanan. Ngunit ang ilang mga tao ay patuloy ding nagnakaw ng mga kristal ng ibang tao. Nang may nagtangkang nakawin ang sa kanila, nasugatan ang mga umaatake. Ang isa sa kanila ay si Prinsipe Tian Qiyong. Tian Qiyong ay hindi kapanipaniwala, siya ay napakalakas. Walang sino man ang maaaring magnakaw ng mga kristal mula sa kanya. Sa makatuwid, hindi na sinubukan ng mga tao na nakawin ang kanyang mga kristal. Ang pangalawa ay si Prinsipe Nan. May nagtangkang nakawin ang mga kristal ni Prinsipe Nan, ngunit sinuntok siya ng huli at nadorog ang kanyang mga ugat at arterya. Pagkatapos noon, walang nang ahas na subukang nakawin muli ang kanyang mga kristal. Si Tian Qiyong ay mayroon ng 30 kristal, si Prince Nan ay mayroon ng higit sa 20 kristal. Ang pangatlo ay isang lalaking nakasuot ng itim na damit na may agresibong hitsura, napapaligiran ng malamig na apoy. Mayroon na siyang 15 kristal. Pagkatapos nila ay si Lin Feng, nakakuha na siya ng 12 kristal. Sa sandaling iyon, maraming tao ang nakatingin kay Lin Feng at sa lalaking nakaitim na damit. Hey, everybody, atakihin natin ang dalawang iyon. Wala tayong magagawa laban kina Tian Qiyong at Prinsipe Nan. Mungkahi ng isang cultivator na nakasuot ng puting damit. Sige, subukan natin. Pagkatapos, maaari nating ibahagi ang mga kristal ng pantay-pantay, ano sa palagay mo? Pagsang-ayon ng isa pang lalaki. Sumang-ayon din ang iba. 6 na tao ang bumuo ng isang maliit na alyansa para salakayin si Lin Feng at ang lalaking nakaitim na damit para nakawin ang kanilang mga kristal. Malamig na ngumiti si Lin Feng nang marinig niya ang mga taong iyon. Inisip din nila siya bilang pushover. Dahil ganoon ang iniisip nila, gagawin niya ang lahat para hindi sila makasali sa natitirang bahagi ng kompetisyon. Huminto si Lin Feng sa pagnanakaw ng mga kristal at tumingin sa mga taong iyon. Sa kabuuan, ang mga taong iyon ay may 15 kristal. Kung ninakaw niya ang mga ito, malalampasan niya ng kaunti si Prinsipe Nan. Napatingin din sa kanya ang lalaking nakaitim na damit, at hindi napigil ang mapaungot. Naglabas siya ng malamig na deployment spell. Nakita ng lahat na ang lalaking nakasuot ng itim na damit ay naging isang asul na impyerno, pagkatapos ay bumaril ang apoy sa 6 na tao. Nang makita ng 6 na tao ang pag-atake ng lalaki, nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Sumigaw ang pinuno ng grupo. Bilisan mo, bumalik. Mag-ingat ka. Mabilis na umatras ang 6 na tao, ngunit pinalibutan sila ng deployment spell ng lalaki. Iniunat niya ang kanyang kamay at ipinagpatuloy ang pagnanakaw ng mga kristal. Napatingin sa kanya ang 6 na tao, natatakot pa rin. Maaari lang nating nakawin ang kanyang mga kristal kung gayon, sa palagay ko. Sabi ng lalaking nakaputing damit, sumulyap kay Lin Feng at malamig na ngumiti. Si Lin Feng ay mukhang ordinaryo. Akala ng lahat ay madaling talunin si Lin Feng. Sumimangot si Lin Feng at malamig na tumingin sa 6 na tao. Akala ng mga taong iyon siya ang pinakamahina. Katawa-tawa. Wala siyang choice kundi ipakita ang kanyang lakas noon. Hindi niya hinahayaan na walang tigil ang pagbuli sa kanya ng mga tao. Halika dito. Kayong 4, palibutan mo siya. You and me, we steal crystals. Sabi ng lalaking nakaputing damit sa mga kasamahan. Tumakbo sila patungo kay Lin Feng at itinaas ang kanilang mga kamao. Naramdaman ni Lin Feng ang pag-atake ng deployment spell patungo sa kanya mula sa lahat ng panig. Gusto mong mamatay. Galit na sigaw ni Lin Feng, tumalon pasulong. Lumitaw ang mga itim na ilaw sa ilalim ng kanyang mga paa at ang mga enerhiya ng demonyo ay gamulong sa mga alon. Nako, ang deployment spell niya ay naglalaman din ng demon energy. Mabilis. Sigaw ng lalaking nakaputing damit nang makita niyang ang deployment spell ni Lin Feng ay naglalaman ng demon energy. Lahat ay gustong tumakas. Akala mo mahina ako, akala mo madali mong nakawin ang mga kristal ko. Dahil sa ganoong paraan, mamamatay kayong lahat dito. Galit na sabi ni Lin Feng. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at sumisipsip ng lakas ang paligid ng 6 na tao. Pinoprotektahan ng 6 na tao ang kanilang sariling chi, ngunit mas kaunti ang mayroon sila nito, ito ay hinihigop. Iligtas mo ang buhay ko. Iligtas mo ang aking buhay. Sigaw ng lalaking nakaputing damit. Mukha siyang nalulungkot at desperado, at nagmakaawa kay Lin Feng. Malamig na umungol si Lin Feng, inilabas ang kanyang kamay, at dinurog ang kanilang deployment spells. Ang kanilang mga kristal ay mabilis na napunta sa mga kamay ni Lin Feng. Naalala ni Lin Feng ang kanyang demon energies, at nawala ang kanyang deployment spell. Napatingin sa kanya ang 6 na tao, kumikibot ang kanilang mga puso. Gaano nakakatakot.
Akala nila ay mahina si Linfeng, ngunit ang kanyang spell ng demon deployment ay parehong nakakatakot at nagbabanta. Siya ay mas malakas kaysa sa karamihan ng iba. Tanging sina Prinsipe Nan at Prinsipe Tian Qiong lamang ang makakalaban sa kanya. Nang makita ng 6 na tao na tumigil si Linfeng sa pag-atake, nagsimula silang lumipad palayo. Gayunpaman, hindi sila mabibigyan ni Linfeng ng anumang pagkakataon na magpatuloy. Sinuntok silang lahat ni Linfeng, sunod-sunod, at pinaalis sila sa yugto ng pakikipaglaban. Hindi na sila nakapagpatuloy sa pagsali sa kompetisyon. Iyon ang presyong kailangan nilang bayaran para sa pananakit kay Linfeng. Kung ang pagpatay ay isang opsyon, lahat sila ay pinatay ni Linfeng. Binilang ni Linfeng ang kanyang makrital. Mayroon na siyang 27, higit pa iyon kay Prinsipe Nan. 3 pa at magkakaroon siya ng parehong bilang ng mga kristal gaya ni Tian Qiong. Tumingin si Linfeng sa paligid, nakuha na nila ang mga kristal ng iba. Kung gusto ni Linfeng na makakuha ng mas maraming kristal kailangan niyang magnakaw ng ilan mula kay Prinsipe Tian Qiong, Prinsipe Nan, o ang lalaking nakaitim na damit. Ang iba ay mayroon lamang isang kristal. Iyon ay kung paano nahati ang daang kristal, at 1 minuto na lang ang natitira. Naabot na ni Linfeng ang kanyang layunin. Makakapunta na siya sa gitnang bahagi ng supranatural na rehiyon. Ngunit kahit na nagpasya siyang umiwas sa gulo, gulo ang darating sa kanya. 1 minuto ang natitira at ang lalaking nakaitim na damit ay lumapit kay Linfeng. Ibigay mo sa akin ang iyong mga kristal at hindi kita papatayin. Walang emosyong sabi ng lalaking nakaitim na damit. Naging asul na apoy siya at naghanda na ihagis ang sarili kay Linfeng. Siyempre, kung ibinigay sa kanya ni Linfeng ang kanyang mga kristal, hindi niya ito papatayin. Ngunit ibibigay ba ni Linfeng ang kanyang mga kristal? Ang sagot ay halata. Sino ka? Ano ang nagpaparamdam sa iyo ng sobrang tiwala? Tanong ni Linfeng, malamig na ngumiti. Kung hindi mo ibibigay ang mga ito sa akin, mamamatay ka. Sagot ng lalaking nakaitim na damit nang makita niyang hindi intensyon ni Linfeng na ibigay sa kanya ang kanyang mga kristal. Ang bughaw na apoy sa paligid niya ay naging mas makapal at mas maliwanag. Ito ay naging isang fire deployment spell na bumaril kay Linfeng. Tumiti si Linfeng ng malamig at inilabas ang isang kamao na naglalaman ng ipinagbabawal na lakas. Isang star deployment spell ang lumitaw at kasabay nito, ginamit ni Linfeng ang Great Hidden and Silent Deployment Spell. Ang ipinagbabawal na lakas ay tahimik na naging isang deployment spell. Ang lalaking nakaitim na damit ay hindi man lang alam na nakapaligid na sa kanya ang ipinagbabawal na lakas ni Linfeng. Nang mapagtanto niya ito, huli na ang lahat. Namutla ang asul na apoy ng lalaki at lumitaw ang mga bituin sa kanyang harapan. Mahusay na nakatago at tahimik na deployment spell. Napatingin si Cheng Zhe sa deployment spell ni Linfeng, natulala. Pagkatapos ay galit siyang tumingin kay Cheng Shan. Ano ang nangyayari? Sigaw ni Cheng Zhe kay Cheng Shan. Ipinaliwanag ni Cheng Shan na dinala niya si Linfeng sa tore. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Cheng Zhe nang marinig niya iyon. Paano ito posible? Ilang oras lang siya doon at natutunan ang Great Hidden and Silent Deployment Spell. Ganun siya ka-talented. Hindi makapaniwala si Cheng Zhe sa kanyang mga mata. Nakangiti si Cheng Yanoo. Marahil si Mo Fang ay isang mas mabuting asawa sa hinaharap kaysa kay Luo Zi. Ama, gusto ko ito. Tumayo si Cheng Yanoo. Saglit na nagalit si Cheng Zhe, pagkatapos ay tumawa siya at tumingin kay Cheng Yanoo. Namula si Cheng Yanoo at ngumiti. Umupo ulit siya. Kehe, ang galing mong manghusga. Gawin natin ito. Sabi ni Cheng Zhe na masayang nakangiti. Sa sandaling iyon, ang lalaking nakaitim na damit ay tumingin sa sarili niyang asul na apoy, nawawalan na ito ng intensity dahil sa ipinagbabawal na deployment spell ni Linfeng. Ang kanyang asul na apoy ay hindi na ganoon kalamag. Sa wakas ay nagbago ang ekspresyon ng lalaki. Sige, susuko na ako, hindi ko na ang sa iyo. Sigaw ng lalaki, naghahanda na para umalis. Sa tingin mo saan ka pupunta? Bigyan mo ako ng iyong mga kristal. Galit na sagot ni Linfeng, iniunat ang kanyang kamay. Ang kanyang star deployment spell na gawa sa ipinagbabawal na lakas ay naging mas nakakasilaw at pinalibutan ng lalaking nakaitim na damit. Naramdaman ng lalaking nakaitim na damit ang sumisipsip na lakas ni Linfeng sa paligid niya. Gusto niyang makawala sa deployment spell ng kompetisyon. Napagtanto niyang wala siyang pagkakataon. Tian Qiong, hindi siya tao. Siya ay, sabi ni Prinsipe Nan sa sandaling iyon. Matako niyang tiningnan ang lalaking nakaitim na damit. Takot na takot ang itsura ng lalaking nakaitim na damit, nabunyag na ang lihim niya. Mas gusto niyang tumakas. Nang marinig ni Prinsipe Tian Qiong si Prinsipe Nan, sumimangot siya at malamig na ngumiti. Oh, siya ay isang uri ng apoy na naging tao. No wonder sobrang lamig ng apoy niya. Maganda ang malamig na apoy. Maaari itong makatulong sa atin. Makakatulong ito sa atin na maabot ang ating daw sa ikalawang antas at maging half-holy emperors. Tian Qiong, sabay natin siyang ibaba. Sabi ni Prinsipe Nan. Parang naiinip siya. Sumang-ayon si Tian Qiong.
Dalawang henyo ang sumalakay, ang karamihan ay natulala. Nagsisimula na ang kompetisyon ng dalawang Titans. Bakit dalawang Titans lang? Dahil walang nag-iisip na makakalaban sila ni Linfang. Hindi talaga interesado si Linfang sa malamig na apoy, ngunit ang sinabi ni Prinsipe Nan ay nakakuha ng kanyang atensyon. Gawin ang daw na maabot ang ikalawang antas at maging half-holy emperors. Masaya si Linfang. Sa wakas ay may naunawaan na siyang bago sa landas ng paglilinang. Dahil sa ganoong paraan, paano ko hahayaang nakawin nila ang malamig na apoy? Isip ni Linfang, malamig na ngumiti. Naglabas siya ng maraming ipinagbabawal na lakas hanggat maaari, gamulong ito sa mga alon at tinangay ang lahat habang lumilipat ito patungo sa lalaking nakaitim na damit. Mukha siyang nataranta. Napagtanto niyang si Linfang ay nagsisimula ng sumipsip ng malamig na apoy. Sa sandaling iyon, dumating sina Prince Nan at Tian Qiyong sa itaas ni Linfang at ng lalaki. Agad nilang sinugod ang lalaking nakaitim na damit ng walang pag-aalinlangan. Nagsisimula na ang malaking labanan. Ang walang kapantay na martial god, ikalawang aklat. Kabanata 23, Paghini ng iba pang maimpluwensyang grupo. Wolfang, gusto mo bang nakawin ang malamig na apoy sa amin? Malamig na tiningnan ni Prince Nan si Linfang. Mukha siyang walang pakialam, at medyo nagbabanta. Wolfang, sumasang-ayon ako, medyo malakas ka, ngunit huwag kalimutan na kami ay mga young masters sa Tian Clan at Maclan. Ikaw ay nag-iisa. Dapat kang umatras. Ang pagtapos sa pangatlo ay sapat na, sabi ni Tian Qiyong kay Linfang. Mukha siyang malabo. Talaga. Wolfang, hindi mo kayang lumaban ng mag-isa laban sa isang buong angkan. Sabi ni Prinsipe Nan. Kumunat ang noo ni Linfang. Tinakat siya ng 2 taong iyon na umaasa sa isang dahilan, ang kanilang angkan. Napakaraming tao ang nagsabi sa kanya ng mga ganoong bagay sa kontinente ng Siyam na Ulap. Ngunit napatay niya pa rin ang karamihan sa kanila. Kaya naman, nang marinig ni Linfang ang pagbabante nila sa kanya, napagtanto niyang magiging magulo ang sitwasyon, ang Maclan at ang Tian Clan ay maaring magalit sa kanya. Hindi sumagot si Linfang gamit ang mga salita, sumagot siya gamit ang lakas. Itinaas ni Linfang ang kanyang mga kamay, isang paputok na ipinagbabawal na lakas ang bumaril sa kalangitan. Ang lalaking nakaitim na damit ay umungol sa sakit, naging itim. Ang temperatura sa deployment spell ni Zuan Yuan mo ay biglang tumaas ng ilang libong degrees. Hindi mo alam kung paano ibahin ang mabuti sa masama. Gusto mong mamatay. Sigaw ni Prinsipe Nan nang makita niyang biglang umatake si Linfang at binago ang malamig na apoy. Agad niyang inilabas ang kanyang kamay at lumitaw ang isang napakalaking dragon deployment spell. Ang pag-awit ng isang dragon ay naging sanhi ng marahas na pagyanig sa kalawakan. Ang lakas ng deployment spell ay mabilis na tumakbo patungo sa dibdib ni Linfang. Malamig na ungol si Linfang at tumalon pasulong habang umiikot. Inilabas niya ang kanyang mga kamay at lumitaw ang lakas ng demonyo sa paligid niya. Boom boom. Isang malakas na pagsabog ang kumalat sa hangin. Nawala ang deployment spells ni na Prince Nan at Linfang. Sinamantala ni Linfang ang sandaling iyon, itinaas ang kanyang kaliwang kamay. Kasabay nito, isang malamig na apoy ang lumitaw sa kanyang paligid. Gusto mong nakawin ang malamig na apoy, ngunit maaari mo ba? Sabi ni Tian Qiyong nang makita niyang kinuha ni Linfang ang malamig na apoy. Itinaas niya ang kanyang kaliwang kamay at inatake ng palakol, ibinato ito kay Linfang. Gigantic Deadly Axe Deployment Spell, I activate. Galit na sigaw ni Tian Qiyong. Ibinaon niya si Chi sa kanyang palakol nang lumitaw ang mga gintong ilaw sa paligid niya. Ang mga gintong ilaw ay nagpailaw sa isang lugar na libu-libong metro kwadrado. Pumunta ka, sabi ni Tian Qiyong na nakaturo kay Linfang. Ang palakol ay umungal na parang kulog at tumama patungo sa ulo ni Linfang. Ang mga mata ni Tian Qiyong ay puno ng pagpatay. Sumimangot si Linfang. Gusto niyang umiwas sa pag-atake, ngunit napagtanto niyang muntik na siyang maparalisa. Maaaring makulong ang mga tao sa deployment spell na iyon. Clone, umalis ka na, sigaw ni Linfang. Nakita niya ang napakalaking madilim na palakol na lumiwanag, naglabas si Linfang ng clone sa itaas niya. TNG Sword, unsheath. Sigaw ng clone ni Linfang. Ang mga puting ilaw ay kumislap, matulin at matutulis na enerhiya ang bumagsak sa kamay ni Linfang. Galit na sumigaw ang kanyang clone at tinamaan ang palakol upang ilihis ito patagilid. Nang makita iyon ni Tian Qiyong, ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto. Sabi niya, "Nako, maghiwa-hiwalay." Itinaas niya ang kaliwang kamay at nawala ang palakol. Nawala rin ang mga ilaw. Si Linfang at ang kanyang clone ay nagsanib pabalik, hawak pa rin ni Linfang ang TNG sword, malamig na nakatingin sa dalawang mandirigma. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kaliwang kamay, hawak pa rin ang malamig na apoy. Nagbigay siya ng deployment spell para isil ito, at pagkatapos ay pumunta siya sa sarili niyang mundo at ibinigay ito kay Liu Fei para alagaan niya. Patayin siya at nakawin ng malamig na apoy. Malamig na sabi ni Prinsipe Nan, na nakakuyom ang kanyang mga kamao. Gusto niyang umatake ulit. Sa sandaling iyon, narinig niyang sumigaw si Yuchi.
Tapos na ang kompetisyon. Hindi ka na makakalaban, mamamatay agad ang mga gagawin. Tiningnan ni Prinsipe Nan si Linfang ng malamig, ngunit wala siyang magawa. Malamig siyang ngumiti at sinabing, sana swertehin ka na magkaroon ng pagkakataong gamitin ang malamig na apoy na iyon. Hehe, salamat sa iyong pinakamahusay na pagbati, Prinsipe Nan. Sagot ni Linfang, nakangiti at yumuko. Bumaba siya sa battle stage at lumapag sa tabi ni Cheng Shan. Brother mo Fang, ang galing mo, sabi ni Cheng Shan, habang hinahangaan si Linfang. Tumiti si Linfang, ngunit walang sinabi. Tumingin sina Cheng Zhe at Cheng Yanoo kay Linfang at tumango. Puno ng paghanga ang kanilang mga mata. Si Cheng Yanoo ay mukhang malambot at matamis. Naikuyom ni Luozi ang kanyang mga kamao, ang kanyang ekspresyon ay nakakatakot at mabangis, lalo na nang makita niyang hindi siya pinapansin ni Cheng Yanoo. Tiningnan pa siya ni Cheng Zhe ng malamig. Alam niyang itinuring nila siyang mahina. Ang lakas ang pinakamahalagang bagay sa mundong iyon at sa sandaling iyon, may mas malakas pa sa kanya. Luozi ay ganap na nasiraan ng loob. Ang tinawag niyang basurahan ay naging mas malakas kaysa sa kanya at higit pa doon, ninakaw niya ang malamig na apoy at hindi nakuha ni Prince Nan at Tian Qiyong mula sa kanya. Mo Fang, maghintay at makikita mo, maya-maya, papatayin kita. Nang makita ni Linfang na si Luozi ay nakatingin sa kanya ng ganoon, inilabas niya ang kanyang kamay at sinampal siya. Aba, si Luozi ay natangay ng 100 metro ang layo at bumagsak sa lupa, ang kanyang bibig ay dumudugo. Kung hindi ka masaya, pwede mo akong ipaglaban. Kung atakihin mo ulit ako mula sa likod, papatayin kita. Huwag mo akong sisihin. Walang pakialam na sabi ni Linfang. Nakaramdam ng hiya si Luozi habang pinupunasan niya ang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Ano ang masasabi niya, bagaman? Wala. Tumayo siya at nanatili doon. Hindi na siya kwalipikadong magsabi ng kahit ano. Walang pakialam na sinulyapan ni Cheng Yanoo si Luozi. Wala na siyang pakialam sa basurang iyon, at maging si Cheng Zhe. Hindi niya gusto ang isang basura bilang isang manugang. Akala niya noon ay hindi masama si Luozi, ngunit pagkatapos ng lahat ng nangyari, halo-halong nararamdaman niya. Si Luozi ay malayong makalaban ni Prinsipe Tian Qiyong. Nang makita ni Linfang na hindi man lang naglakas loob na tingnan siya ni Luozi, malamig siyang ngumiti. Sa sandaling iyon, lumakad si Yuqi. Siya ang pangunahing disipulo ni Zuan Yuanmo, at medyo malakas. Tapos na ang kompetisyon. Lahat kayo ay mahuhusay na deployment spellcasters, ngunit ang ilan sa inyo ay mas malakas kaysa sa iba. Tingnan natin ang rankings ngayon. Una, si Prinsipe Tian Qiyong na may 33 kristal. Nagnakaw siya ng 3 kristal mula kay Prinsipe Nan sa huling minuto. Pangalawa, Mo Fang, 27 kristal, ninakaw niya ang malamig na apoy, ngunit hindi ninakaw ang kanyang mga kristal. Ikatlo, Prinsipe Nan, 21 kristal. Ang ika-4 hanggang ika-10 ay may mas mababa sa 20 kristal, ang ika-4 ay inanunsyo ni Yu Qing kung sino ang mga cultivator ng nangungunang 10. Si Linfang ay isa sa mga pinakamahusay. Maraming tao ang nakatingin sa kanya. Prince Mo Fang, ang Celestial Dragon Sect ay handang kunin ka bilang isang elder, kamahalan. Sabi ng isang matandang lalaki, itinaas ang kanyang kamao kay Linfang. Sa nangungunang 3, si Linfang lamang ang hindi kabilang sa anumang clan. Maraming maimpluwensyang grupo ang nakapansin sa kanya at gustong i-recruit siya. Prinsipe Mo Fang, handa rin si Ye Shan na i-recruit ka bilang isang elder. Sabi ng iba. Lahat ng uri ng mga maimpluwensyang grupo ay nagimbita sa kanya at nagmungkahi ng napakakaakit-akit na mga termino. Prince Mo Fang, napansin ng Sword Sect na talagang kahanga-hanga ang iyong husay sa espada, gusto naming maging elder ka rin, mangyaring bigyan kami ng mukha. Sabi ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na naka-purple na damit at silver helmet. Ang kanyang ekspresyon ay kasing talas ng espada. Siya ay tumingin kahanga-hanga at awe-inspiring. Pambihira ang kanyang chi. Napansin din ng mga pinuno ng 3 pinakadakilang angkan si Linfang. Ang Sword Sect ay dumating sa kapayapaan. Tama, ang Sword Sect ay umiral ng libu-libong taon at hindi ko pa narinig na nag-recruit sila ng mga elder mula sa labas. Ano ang ibig sabihin nito? Ano ang ibig sabihin nito, Patriarch Zijian? Binuksan ni Zuan Yuanmo ang kanyang mga mata at ngumiti kay Patriarch Zijian. Zijian, huwag mong subukang makipagkompetensya sa akin kay Linfang. Siya ay mula sa God Sect ngayon. Hehe, Master Zuan Yuanmo, hindi ako mangangahas na makipagkompetensya sa iyo. Ngunit ang pagiging isang elder ng Sword Sect ay mas mabuti kaysa sa pagiging isang disipulo ng God Sect, hindi ba? Ang God Sect ay isa sa mga pinakadakilang maimpluwensyang grupo sa supranatural na rehiyon, ngunit ang Sword Sect ay isa ring malaking sekta. Mas magkakaroon siya ng mga pribilehiyo bilang elder sa Sword Sect. Sabi ni Patriarch Zijian kay Zuan Yuanmo. Wala man lang siyang respeto, kinakausap lang niya ito bilang kapantay. Nagulat si Linfang. Gaano kalakas ang Zijian na iyon? At bakit pakiramdam ko kilala ko siya?
Ang walang kapantay na martial god, ikalawang aklat. Kabanata 24, Patriarch Zijian. Fang, ito ang anteng-anteng ng elder ng Sword Sect. Kunin mo, maaari kang pumunta sa Sword Sect anumang oras. Sabi ni Patriarch Zijian na nakangiting walang pakialam. Inihagis niya ang anteng-anteng kay Linfang. Nahuli ni Linfang ang anteng-anteng at sinuri ito. Ito ay ginto at may nakaukit na espada. May nakasulat na elder ng Sword Sect dito. Ang anteng-anteng ay pinalamutian ng isang mahalagang bato sa gitna nito. Ang bato ay isang singsing, maaari itong alisin at magsuot. May impresyon si Linfang na nakita na niya ang dambuhalang espada na iyon sa isang lugar, ngunit hindi niya maalala kung saan. Kung naaalala niya, malamang na mauunawaan niya kung bakit niya nakitang pamilyar si Patriarch Zijian. Gayunpaman, dahil pala kaibigan siya kay Linfang, pala kaibigan din si Linfang. Kinuha ni Linfang ang anteng-anteng at ikinuyom ang kanyang kamao na nakatingin kay Patriarch Zijian. Maraming salamat, Patriarch Zijian. Pupunta ako sa Sword Sect kung may pagkakataon ako. Sige, mabuti. Masaya na marinig iyon. Ang Sword Sect ay matatagpuan sa silangang bahagi ng supranatural na rehiyon. You're welcome anytime. Nakangiting sabi ng Patriarch. Tumayo si Zuan Yuan Mo at nagsabi. Ang mga cultivator na nagtapos sa nangungunang 10 ay maaaring pumili ng isang lihim na libro. Tungkol sa nangungunang 3, bukas ng umaga, dadalhin kita sa gitnang bahagi ng supranatural region. Sisiguraduhin kong ligtas kang makarating doon. Maaari ka ring magdala ng ilang taong kilala mo kung gusto mo. Sige, tapos na ang competition. Maaari kang maghiwa-hiwalay. Sabi ni Zuan Yuan Mo, at nawala. Pinanood ni Yu Qing ang kanyang guro na umalis, pagkatapos ay umakyat sa harap ng entablado at inihayag. Yung mga natapos sa nangungunang 10, sumunod sa akin, pipili ka na ng iyong mga sekretong libro. Tinungo niya ang ilang municipal buildings. Sinundan siya ng mga nangungunang cultivator, mukhang nasa sabik. Gayunpaman, hindi sumunod sina Prince Nan, Tian Qiyong, at Linfang. Hindi sila interesado sa mga lihim na libro. Lahat sila ay napakatalino, umaasa sa kanilang sariling mga kakayahan upang magsanay ng paglilinang. Sa kanilang deployment spells at cultivation, marami na silang magagawa, kasama na ang paggawa ng sarili nilang mga item, sarili nilang mga teknik at kasanayan. Napag-aralan na ni Linfang ang Great Hidden and Silent Deployment Spell, gayunpaman. Hindi na niya kailangan ng higit pang deployment spells. Makakaasa rin sina Tian Qiyong at Nan sa kanilang sariling mga angkan para mag-aral. Hindi sila nagkulang sa mga sekretong libro. Fang, bukas, sabay tayong pupunta sa gitnang bahagi ng supranatural region, sana mabuhay ka pa. Pagbabanta ni Manan bago umalis. Hindi siya pinansin ni Linfang. Malamig nang umiti si Manan at umalis kasama ang iba pang miyembro ng Maklan. Sumulyap si Tian Qiyong kay Linfang at umalis kasama ang iba pang miyembro ng Tian Clan. Galit na tiningnan ni Tian Han si Linfang. Nagbabanta niyang sinabi, sasamahan ko si Tian Qiyong bukas. Fang, mapapahamak ka. Naghihintay ako kung gayon, Half-Holy Emperor. Walang takot na tugon ni Linfang, nakangiting nanunuya. Mas lalong nagalit si Tian Han, galit na ikinuyom ang kanyang kamao. Bata, hindi mo talaga alam kung gaano kalakas ang Tian Clan. Sabi ni Tian Han, galit na pinakawalan ng lakas ng Half-Holy Emperor layer. Nagbago ang ekspresyon ni Linfang. Ang Tian Clan ay gustong mangbuli ng mga nakababata. Biglang lumitaw ang mga gintong ilaw sa harap ni Linfang. Mabilis na gumalaw ang isang espada patungo kay Tian Han. Nang maramdaman ni Tian Han kung gaano nakakatakot ang espada, nagbago ang kanyang ekspresyon. Inilabas niya ang kanyang kamao upang harangan ang espada at umatras, mabigat na lumapag sa entablado. Nakita niya si Patriarch Zijian na nakatitig sa kanya. Patriarch Zijian, ano ang ibig sabihin nito? Gusto mo bang magsimula ng digmaan? Nasugatan si Tian Han, kaya hindi natuwa ang pinuno ng Tian Clan. Ang pinuno ng Tian Clan ay ama rin ni Tian Qiyong, si Tian Ao. Kinilig ang lahat ng marinig nila si Tian Ao. Tumingin sila kay Patriarch Zijian, gusto ba niyang magsimula ng digmaan laban sa Tian Clan? Isang digmaan. Umiling si Zijian nang marinig niya si Tian Ao, bago humagalpak sa tuyong tawa. Naalala niya ang kanyang espada sa kanyang singsing, at nanunuyang sinabi. Sa tingin ng Tian Clan ay makakalaban nila ang Sword Sect. Masyado ka nang lalayo. Galit na sabi ni Tian Ao nang marinig niya si Zijian. Sa katunayan, ang Tian Clan ay hindi talaga makakalaban sa Sword Sect. Ang Sword Sect ay ang pinakama-impluwensyang grupo sa silangang bahagi ng supranatural na rehiyon. Ang Tian Clan ay isa lamang sa 3 pinakamakapangyarihang grupo ng Zhongzuan City. Siguro kung lahat ng maimpluwensyang grupo ng Zhongzuan City ay magkapit-bisig, makakalaban nila ang Sword Sect. Masyado bang malayo ang pupuntahan ko? Isang Half-Holy Emperor ng Tian Clan ang nang-aapi sa isang elder ng Sword Sect. Siya ay mula sa Sword Sect ngayon. Sa makatuwid,
Tian Ao, hayaan mong sabihin ko sa iyo, kung maglakas loob kang gumawa ng anuman sa kanya, papatayin ko ang lahat ng miyembro ng Tian Clan. Emph. Galit na sigaw ni Patriarch Zijian. Hindi niya binigyan ng kahit anong mukha si Tian Ao. Galit na galit si Tian Ao, ngunit kailangan niyang pigilan ang sarili. Kahit na siya ay may parehong antas ng cultivation bilang Patriarch Zijian, hindi siya maaaring makipagkompetensya sa kanya. Mayroong malaking pagkakaiba sa pagitan ng Half-Holy Emperors. Emph. Mo Fang, sana ay manatili kang isang elder ng Sword Sect sa mahabang panahon, kung hindi, maaari kang mapatay ng hindi sinasadya kung hindi ka mag-iingat. Nagmura si Tian Ao sa nagyayelong galit. Kung wala pa si Zijian, agad na inatake ni Tian Ao si Lin Fang. Huwag kang mag-alala, leader, magiging maayos din ako. Sabi ni Lin Fang kay Tian Ao, kinuyam ang kanyang mga kamao at ngumiti. Ang pagbabalik ng ekspresyon ni Tian Ao ay nakakatakot. Ang kawalang interes ni Lin Fang ay lalong nagpagalit kay Tian Ao, ngunit maaari lamang siyang umalis kasama ang iba pang mga miyembro ng Tian Clan. Umalis ang lahat, kasama ang mga miyembro ng Cheng Clan. Noong una ay gusto ni Cheng Zhe na makipag-chat kay Lin Fang, ngunit ang mga bagay ay hindi nangyayari ayon sa kanyang inaasahan. Ang pinuno ng Sword Sect ay lumitaw pa nga, kaya kailangan niyang bumalik pansamantala. Nang makita ni Lin Fang na umalis ang lahat, tumingin siya sa Patriarch at ikinulong ang kanyang mga kamao. Salamat sa iyong tulong, guro. Haha, okay lang, okay lang. Galing ka sa Sword Sect ngayon, para na tayong pamilya. Haha, sabi ni Patriarch Zijian, tumawa ng buong puso nang makita niyang tinapik ni Lin Fang ang kanyang mga kamao. Kung hindi ka nagpakita para tulungan ako, nahihirapan na ako. Talagang nagpapasalamat ako. Sabi ni Lin Fang, nakangiting magalang. Masayang tumango si Patriarch Zijian. Si Lin Fang ay hindi maaaring makipagkompetensya sa isang Half-Holy Emperor sa ngayon, kahit na si Tian Han ay isang mahina lamang na Half-Holy Emperor. Bata, huwag kang magpanggap sa harap ko. Ano ang tunay mong pangalan? Sabihin mo sa akin, pwede ba? Nakangiting sabi ni Zijian. Napakabigla nito, tumigas ang ngiti ni Lin Fang. Tumingin siya kay Zijian, hindi alam kung ano ang sasabihin. Tiningnan ni Zijian ang ekspresyon ni Lin Fang at matigang ngumiti. Huwag kang magtaka. May isang bagay na malamang na hindi mo alam, ang pangalan ng pamilya na mo, ay hindi umiiral sa supranatural na rehiyon. Alam ng lahat na peke ang pangalan mo. Hindi lang nila sinabi sa iyo. Paliwanag ni Zijian. Huminga ng malalim si Lin Fang. Akala niya ay may natuklasan si Zijian sa isang segundo. Ang pangalan ng pamilya na mo ay hindi umiiral sa supranatural na rehiyon, iyon ay hindi karaniwan at nakakagulat. Hindi nakakagulat na alam ni Zijian na ito ay isang pekeng pangalan. Guro, ang tunay kong pangalan ay Lin Fang. Sabi ni Lin Fang. Nakikita niya na si Patriarch Zijian ay isang mabuting tao at hindi nagtatanim ng masamang intensyon. Tumango si Zijian at muling ngumiti. Lin Fang, kung hindi ka tatutol, maaari tayong maginuman at mag-chat. Marami kang katanungan tungkol sa paglilinang, mabibigyan kita ng ilang mga sagot. Haha, kahanga-hanga, salamat, guro. Masayang sabi ni Lin Fang. Maraming ang tanong si Lin Fang, kung gustong tumulong ni Zijian, mas mabuti pa ito. Pareho silang parang mga simbolo ng Sword Sect. Ang isa ay may koro ng pilak, ang isa naman ay may nakasisilaw na gintong anteng-anteng. Ang isa sa kanila ay nakasuot ng itim na balabal, ang mahaba niyang buhok ay lumulutang sa kanyang balikat, ang kanyang buhok at roba ay nililipad sa hangin. Lumipad sila sa isang hindi pinangalanang lawa at uminom ng ilang inumin mula sa Yu Stash sa ibabaw ng tubig habang nag-uusap. Tuwang-tuwa si Patriarch Zijian na subukan ang alak na iyon, nagustuhan niya ito. Suminsan siya ng malaki. Namula ang pisngi niya, uminit ang tiyan niya. Nagustuhan niya, ang sarap ng alak. Master Zijian, ang alak na ito ay mula sa aking sariling bayan. Sabi ni Lin Fang, na nakangiti kay Zijian. Tumango si Zijian at ibinaba ang kanyang bote. Pagkatapos ay ngumiti siya kay Lin Fang. Sabihin mo sa akin, bata, ano ang gusto mong itanong sa akin? Paano kita matutulungan? Sa wakas, nagsalita si Zijian tungkol sa isang bagay na talagang pinapahalagahan ni Lin Fang. Ang walang kapantay na martial god, ikalawang aklat. Kabanata 25, ang kontinente ng mga Diyos ay higit pang misteryoso kaysa inaasahan. Master Zijian, ako. Sabi ni Lin Fang. Ngunit pinutol siya ni Zijian at sinabing, tawagin mo akong Uncle Zijian, huwag mong sabihing Master, medyo sobra na. Sige, Tio Zijian. Sabi ni Lin Fang na kinuyam ang kanyang mga kamao at nakangiti. Si Lin Fang ay nagkaroon na ng mga apo, ngunit si Zijian ay libu-libong taong gulang na, kahit papaano ay ayos lang na tawagin siyang uncle. Lin Fang, anong mga tanong mo? Sabi ni Zijian na nagtaas ng manggas at uminom. Masaya siyang nalasing. Si Zijian ay mukhang tuwang-tuwa na malasing at magsalita tungkol sa mga paksang ikinahihiya ni Lin Fang,
Ayaw na niyang pag-usapan ang mga seryosong paksa, ngunit kailangan niya kung gusto niyang umunlad. Sa makatuwid, tinanong niya, Tito Zijian, maaari mo bang sabihin sa akin kung paano makakatulong ang malamig na apoy sa mga cultivator na maabot ang kanilang daw sa ikalawang antas at makapasok sa Half-Holy Emperor layer? Ano ang antas ng dalawang daw? Si Zijian ay mukhang naguguluhan at curious. Sumulyap siya kay Linfang at mukhang nag-iisip. Lumipas ang ilang oras, tahimik na umiinom ng alak si Zijian, naghintay lang si Linfang. Lumipas ang 10 minuto. Napabuntong hininga si Zijian at inubos ang kanyang bote. Pagkatapos ay ngumiti siya at sinabing, Pinong alak, gusto ko ito. Bigyan mo pa ako. Narito ka, sabi ni Linfang. Hindi siya maliit na tao, binigyan niya ng 3 bote si Zijian. Kumuha ng isa si Zijian at humigop ng husto. Pagkatapos, dahan-dahan niyang sinabi, Linfang, pagkatapos mong masipsip ang malamig na apoy, maaari mong pagbutihin ang iyong apoy na daw at magkakaroon ka ng pagkakataong gawin ang iyong apoy na daw na umabot sa ikalawang antas. Tungkol sa iyong isa pang tanong, ito ay isang bagay na kailangan mong maunawaan sa iyong sarili. Hindi ako makapagbigay sa iyo ng isang tiyak na sagot. Ano ang antas ng dalawang daw? Hindi ko masasabi sa iyo iyon, ito ay isang bagay na kailangan mong maramdaman. Maaari kong sabihin sa iyo ng malabo, ngunit gusto kong marinig ang mga detalye. Tumiti si Linfang. Tumango si Zijian. Pagkatapos, itinaas niya ang bote niya, itinapon, sinuntok, at sumabog. Hindi naintindihan ni Linfang ang ginagawa ni Zijian at sumimangot. Ang mga patak ng alak ay nahulog, ngunit pagkatapos ay namuo ito at natipon sa isang malaking patak. Iniunat ni Zijian ang kanyang kaliwang kamay at ang mga ilaw ng espada ay bumakas sa kalangitan. Pinutol ng mga ilaw ng espada ang malaking patak sa 2, at pagkatapos ay sa 4, at 8, bago sila naging isa muli. Bumagsak ang patak sa palad ni Zijian, ang malaking patak ng alak ay parang bola, na ibinaton niya kay Linfang. Itinaas ni Linfang ang kanyang kaliwang kamay upang hawakan ito, ngunit agad itong nawala. Natigilan si Linfang, at tinitigan si Zijian. Buong pusong tumawa si Zijian, binuka ang kanyang bibig at sabay-sabay na nilunok ang laman ng buong bote. Napabuntong hininga siya sa sarap. Tito Zijian, ano iyon? Nawala na ang alak sa kamay niya at naging singaw. Yung level 2 kong daw. Kaya kung huminto ang espasyo at oras. Maaari mo rin, syempre, ngunit maaari kang gumawa ng isang bulaklak, isang maliit na butil ng damo, o isang puno na huminto. Kaya ko, maraming tao ang kayang kontrolin ng espasyo at oras sa isang tiyak na espasyo, ngunit makokontrol ba nila ang mga bagay na walang hanggan? Kaya kung kontrolin ang mga patak ng tubig, ngunit ang oras ay patuloy na lumilipas gaya ng dati. Hindi ito umaagos na parang tubig. Iyan ang aking level 2 daw. Mabagal na sabi ni Zijian. Pinaikit ni Linfang ang kanyang mga mata. Pinoproseso ng utak niya ang sinasabi ni Zijian. May impresyon si Linfang na mahalaga ang impormasyon, tiyak na makakatulong ito sa kanya na makalusot sa isang punto. Kung mas naiintindihan ng isang cultivator ang daw, mas mabuti ito. Nagsimula sila sa macroscale at unti-unting naiintindihan ito sa microscale. Si Zijian ay malinaw na may advanced na pag-unawa sa daw. Malamang ay nasa tuktok na siya ng ikalawang antas. Hindi katakataka na maaaring takutin ni Zijian ang mga taong tulad ni Tian Han sa isang pag-atake ng espada. Si Tian Ao ay hindi naglakas loob na saktan siya. Tumingin si Zijian kay Linfang at napansing mukhang nag-iisip siya. Tumiti siya ng walang pakialam. Si Linfang ay isang tunay na henyo na mahilig mag-aral. Linfang, ang level 2 daw ay ganito. Nakikita ko na ang iyong chi ay medyo dalisay. Dapat may forbidden body ka, di ba? Tanong ni Zijian. Tumango si Linfang. Dahil nakikita ito ni Zijian, wala sa interes ni Linfang na magsinungaling. Nakita ko, iyan ay isang mahusay na uri ng katawan. Siguradong magiging controller ka sa Continent of the Gods balang araw. Sabi ni Zijian, tumango kay Linfang. Kumunat ang noo ni Linfang, mukhang naguguluhan siya, tinanong niya. Isang controller. Ano ang controller? Hindi mo alam kung ano ang controller. Hindi makapaniwala si Zijian. Umiling si Linfang. Hindi niya talaga alam. Ano ang isang controller? Ang alam lang niya ay isa siyang pinuno sa kontinente ng 9 na ulap. Hindi ka galing sa makapangyarihang grupo, kumbaga. Paano mo hindi malalaman kung ano ang isang controller? Kung sa bagay, gusto kita, kaya wala akong pakialam na sabihin sa'yo. Sa kontinente, kakaunti lang ang nakakaalam tungkol sa kanila. Sabi ni Zijian sabay lagok ng isa pang bote. Sa kontinente ng mga Diyos, ang half-holy emperors ay normal. Marami sa kanila kahit saan. Pagkatapos, may mga low-level holy emperors at high-level holy emperors, ang mga taong umabot sa ganoong antas ng cultivation ay tinatawag na revoker. Mga nagbawi. Bulong ni Linfang. Talaga. Low-level holy emperors ay lower revoker.
Ang mataas na antas ng mga Holy King ay mas mataas na tagapagbawi. Sagot ni Zijian na tumatango at nakangiti. Kaya, ano ang controllers? Tanong ni Linfang. Ang mga controllers ay ang pinakamataas na cultivator na ang antas ay mas mataas kaysa sa layer ng Holy Emperor at nalampasan ang kamunduhan. Ang mga mas malakas kaysa sa high-level Holy Emperors ay tinatawag na controllers. Sa kontinente ng mga Diyos, kakaunti ang mga controller. Hindi namin alam kung nasaan sila. Sabi ni Zijian. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at paggalang. May impresyon si Linfang na ang kontinente ng mga Diyos ay mas komplikado kaysa sa inaakala niya. Uncle Zijian, ang mga pinuno ba ng shrine ay mga controller lang? Tanong ni Linfang. Hindi. Revoker lang sila. Sabi ni Zijian na umiling. Marami pang tanong si Linfang, ang mga shrine ay napakalakas na ngunit ang kanilang mga pinuno ay hindi nalampasan ang kamunduhan. Kakaiba. Ang mga pinuno ng dambana ay mga Holy Emperor lamang. Kaya't nasaan ang mga taong mas malakas kaysa sa mga Holy Emperor? Walang makakasigurado. Nang marinig ni Linfang ang tugon ni Zijian, lalo siyang nawalan ng pag-iisip. Tito Zijian, may mga pinuno ba sa kontinente ng mga Diyos? Tanong ni Linfang. Dahil may mga revoker at controller, baka may mga ruler din. Hindi ba't si Linfang ay isang pinuno sa kontinente ng Siyam na Ulap pagkatapos ng lahat? Humagalpak ng tawa si Zijian, ngumiti pa siya ng mapanukso. Bata, wala kang alam, di ba? Sabi ni Zijian, tumatawa. Napaiyak siya at sinabing, Bata, isa ka ng tagapamahala, hindi mo ba alam kung ano ka sa iyong sarili? Talagang tagapamahala ako. Natigilan si Linfang nang marinig niya iyon. Siyempre, kahit na hindi ka pa Holy Emperor, isa ka ng ruler. Kapag naging half-Holy Emperor ka, magiging genuine ruler ka. Paliwanag ni Zijian. Medyo naintindihan ni Linfang. Ang mga kataas-taasang Holy King at half-Holy Emperors ay pawang mga pinuno. Ang mga low-level Holy Emperors at high-level Holy Emperors ay pawang mga revoker at higit sa kanila ang mga controller. Ganyan naman. Tito Zijian, isa ka ring tagapamahala. Nakangiting tanong ni Linfang. Talaga, ruler ako sa ngayon. Pero malapit na akong maging revoker, malapit na akong maging low-level Holy Emperor. Sabi ni Zijian, natatawa ng tatawa. Tumibok ang puso ni Linfang. Kaya, ang paglilinang ba ay isang walang katapusang proseso? Wala bang limitasyon? Nagkaroon ba ng walang limitasyong bilang ng mga antas? Kumbinsido din si Linfang na malapit na siyang maging half-Holy Emperor. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao. Sa sandaling iyon, tumingin si Zijian sa huling bote, kumikislap ang kanyang mga mata. Tumayo siya, ngumiti at sinabing, Sige, Linfang, kailangan ko nang umalis. Sigurado akong darating ka sa silangang bahagi ng supranatural na rehiyon at bibisitahin mo ako sa Swordsec. Hihintayin kita doon. Mag-iingat ka, Tio Zijian. Sabi ni Linfang, kumakaway kay Zijian. Linfang, halika sa Swordsec. Marami kang makikilalang tao doon. Magkita tayong muli. Sabi ni Zijian, nakangiti ng buong puso. Tapos nawala siya. Nanatili roon si Linfang, nakatingin sa kawalan. Kilala niya kung sino ako. Biglang nakita ni Linfang ang liwanag, naintindihan niya kaagad, alam ni Zijian na siya ay mula sa kontinente ng Siyam na Ulap. Walang ibang paliwanag. Ang ikinagulat ni Linfang ay ang kontinente ng Siyam na Ulap ay tiyak na hindi isang selyadong at malayong mundo, maraming tao mula sa kontinente ng Siyam na Ulap ang malamang na nakarating na sa kontinente ng mga Diyos. Maraming taong kilala niya. Sino, bagaman. Naalala ni Linfang na sinabi rin sa kanya ng Diyos na makakakita siya ng maraming matandang kaibigan sa Holy Shrine ng Supranatural Region. Ganon din ang sinabi ngayon ni Zijian. Anong uri ng lugar ang kontinente ng mga Diyos? Paalala ng may akda. Pansin. Pagkatapos ng kataas-taasang Holy King, may mga Diyos, ang half-Holy Emperors ay half-gods, low-level Holy Emperors ay low-level godly Emperors. Sa makatuwid, walang pagkakamali sa aking isinusulat, mayroon lamang ilang iba't ibang paraan ng pagtawag sa kanila.